Sa bayan ng Wild West, isang alamat ang lumitaw tungkol sa isang Ghost Rider na nagsilbi sa Diablo upang maghanap ng mga maruruming kaluluwa. Mahigit isang siglo na ang nakalipas, ang huling kabalyero ay ipinadala sa nayon ng San Venanza upang tapusin ang isang kontrata, at maghanap ng 1,000 masasamang kaluluwa para kay Mephisto. Ngunit napagtanto ang kapangyarihan na maaaring taglayin ng napakaraming espiritong magkakasama, tumanggi ang mga ngaso na ibigay ang kontrata at tumakas, nagtago sa mga sagradong lugar kung saan ang masasamang espiritu ay hindi kailanman makakatapak. Noong unang bahagi ng 1990s, ang isang acrobat na tinatawag na Johnny Blaze ay gumaganap ng mga stunt sa harap ng madla, nang siya ay na-distract ng kanyang kasintahan at muntik nang mahulog sa kanyang motor. Napagtanto na sinusubukan lang niyang magpakitang gilas, nakipag-away si Barton sa kanyang anak at nagsimulang umubo, na iniwan si Johnny na nag-aalala tungkol sa kanyang estado ng kalusugan. Ngunit nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang kanyang ama, nagpakita si Roxanne, at hiniling na kausapin ang kanyang kasintahan ng mag-isa. Magkasama silang pumunta sa ilalim ng puno kung saan sila nagkaroon ng unang halik, at sinabi ni Roxanne na ipapadala siya ng kanyang ama upang manirahan kasama ang kanyang ina. Sa takot na hindi na siya muling makita, iminungkahi ni Johnny na sabay silang tumakas at mag-ayos na umalis kinabukasan. Pag-uwi niya, nadatnan ng binata ang kanyang ama na natutulog na may hawak na isang pakete ng sigarilyo sa kanyang kamay, at nagpa siya na itapon ang bagay sa basurahan, kung saan nakita niya ang mga resulta ng isang gusot na lab test. Nagtatakang kinuha ni Johnny ang papel upang basahin ito at natuklasan na ang kanyang ama ay may kanser sa baga na kumakalat. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin, pumunta si Johnny sa mga tolda para ayusin ang mga motor, hanggang sa mabisita siya ng isang kakaibang lalaki na humiling sa kanya na magtrabaho para sa kanya. Matapos tanggihan ng binata ang alok, tinanong ng matanda kung ito ay dahil sa sakit ni Barton, at nagsimulang magsalita tungkol sa mga kakilakilabot na kanser, na ikinagulat ni Johnny na alam niya ang tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na maaari niyang pagalingin si Barton at iwanan siya sa perpektong kalusugan, ngunit kung pumayag lamang si Johnny na gumawa ng isang kasunduan para sa kanyang kaluluwa. Sa pag-aakalang ito ay isang biro, ang binata ay ngumiti habang ang matanda ay nananatiling seryoso, at sinabi na si Barton ay gigising ng 100% na malusog, na nagsasabi na ang tanging bagay na dapat gawin ni Johnny para mangyari iyon ay ang pumirma sa kontrata. Nagtatakang kinuha niya ang pergamino at nagsimulang magbasa hanggang sa may maputol ang dulo ng kanyang hinlalaki, at isang patak ng dugo ang bumagsak sa signature field, kaya naging opisyal ang kasunduan. Kinaumagahan, nagising ang binata mula sa tingin niya ay isang bangungot, dahil nakita niyang ganap na malusog ang kanyang ama. Nasasabik na ibinunyag ni Barton na siya ay may kanser, at nagtagal sa mga nakaraang linggo na sinusubukan kumuha ng lakas ng loob na sabihin sa kanya, ngunit nang magpasya siyang pag-usapan ito, ang kanyang kanser ay misteryosong gumaling. Masaya na sa wakas ay naging malusog, si Barton ay gumawa ng mga plano para sa hinaharap, at sinabi sa kanyang anak ang tungkol sa isang numero na may mga helicopter, ngunit napansin niya na ang binata ay tila hindi nasasabik gaya niya at nagtanong kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Johnny na tatakas siya kasama si Roxanne, at hindi sinusuportahan ni Barton ang kanyang anak, ngunit nang mapagtanto niya na ito ang gusto ng kanyang anak, nagpa siya siyang palayain siya at ibigay sa kanya ang susi ng kanyang paboritong motorsiklo. Habang umalis ang kanyang anak, pumunta si Barton sa arena at naghahanda na tumalon sa isang nagninangas na singsing, ngunit nauwi sa isang aksidente at namatay sa harap ng mga manonood. Nang marinig ang ingay, tumakbo si Johnny sa kanyang ama, at nakita ang parehong matandang lalaki noong nakaraang gabi, na napagtanto na nakipagkasundo siya at nalinlang ng isang dyablo. Sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Barton, ang binata ay nagmamadaling nagtungo sa tagpuan, nang magsimula siyang magkaroon ng ilang mga pangitain at napunta sa isang sangangdaan. Pagkatapos ng aksidente, lumitaw si Mephisto sa harap ng lalaki at inutusan siyang bumangon, na sinasabi na ang mga namatay ay walang silbi. Tumayo at inakusahan ni Johnny ang estranghero sa pagpatay sa kanyang ama, at ang hari ng underworld ay tumugon na ang pakikitungo ay upang gamutin lamang ang kanser ni Barton, ngunit hindi nila kailanman pinag-usapan ang pagpapahaba ng kanyang buhay. Galit na inatake ng binata ang demonyo na misteryosong nawala, na nagsasabi na isang araw ay kakailanganin niya siya at babalik upang kunin ang kanyang bahagi ng deal, ngunit hanggang doon ay dapat manatiling buhay si Johnny. Pagkatapos ay hinawakan ni Mephisto ang balikat ng binata at nagsimula siyang mag-apoy mula sa loob palabas, hanggang sa biglang natapos ang lahat at nawala ang demonyo, hinayaan ang binata na bumangon na parang walang nangyari.
Matapos mawala ang entity, sumakay si Johnny sa kanyang bisikleta at nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa puno, ngunit sa halip na sunggaban si Roxanne para makalayo, tinitigan lang niya ito at nagpas siyang umalis ng mag-isa, na ginugol ang susunod na ilang taon sa pagbuo ng isang matagumpay na karera bilang isang acrobat. Si Johnny ay gumagawa ng higit at mas mapanganib na mga stunt, at para sa palabas sa araw na iyon, nagpasya siyang tumalon sa higit sa 20 mga track, ngunit ng oras na, nagsimula siyang mag-hallucinate sa kasunduan at nauwi sa pagkahulog at nasagasaan ang kanyang helmet ng kanyang sariling motorsiklo. Sa kabila ng malubhang aksidente, nagising si Johnny Blaze pagkalipas ng ilang segundo at tumayo na parang walang nangyari, dahilan para maging wild ang audience. Habang papauwi si Johnny pagkatapos ng palabas, isang biker ang umiinom sa isang tabing daan na bar, nang ang anak mismo ni Mephisto ay dumating. Hindi alam ng lalaki kung sino ang kanyang kausap, sinabi sa kanya ng lalaki na ang teritoryong ito ay pag-aari ng kanyang gang at inutusan siyang umalis, ngunit hindi man lang natakot si Blackheart at tinusok ang puso ng tao gamit ang isang daliri, na naging sanhi ng pagkabulok ng katawan ng biker mula sa loob palabas. Sa loob ng bar, inalis ng prinsipe ng kadiliman ang iba at tinawag ang 3 fallen angel upang pagsilbihan siya. Masayang makitang muli ang kanyang mga kasama pagkatapos ng mahabang panahon, ibinunyag ni Blackheart na pumunta siya sa Earth upang bawiin ang kasunduan sa San Venganza at humingi ng tulong sa kanila sa misyon, at sinabing kapag natapos na nila ang misyon, sasakupan nila ang mundo ng tao nang walang sino mang makakapigaw sa kanila. Sa sandaling iyon, lumabas si Mephisto sa labas ng bar at tinawag ang kanyang anak upang tanungin siya kung ano ang ginagawa niya sa Earth, na magagalit ito kapag nalaman niya ang tungkol sa kanyang mga plano. Dahil hindi siya isang fallen angel, alam ni Blackheart na walang kapangyarihan si Mephisto sa kanya at sinabi niya na hanggat siya ay nasa Earth, walang magagawa ang kanyang ama para pigilan siya, ngunit ang hari ng Underworld ay mayroon pa ring huling card sa kanyang manggas, ang kanyang Ghost Rider. Si Blaze sa dressing room, ay naghahanda para sa kanyang susunod na palabas nang lumitaw si Roxanne sa gitna ng mga paparazzi, at nagtanong kung maaari siyang gumawa ng isang pakikipanayam sa isang matandang kaibigan. Masaya na makita siyang muli, pumayag ang stuntman na sagutin ang ilang mga katanungan at ang broadcasting team ay naghanda, ngunit nang magsimula silang mag-record, hindi pinansin ni Johnny ang lahat ng kanilang mga tanong at nagsimulang magsalita tungkol sa kanilang nakaraan, na pinilit na tapusin ng direktor ang pakikipanayam. Pagkatapos ng pag-uusap, niyaya ni Blaze si Roxanne na manood ng kanyang palabas at tumanggi ito, sumakay sa station van at umuwi. Bagamat nanginginig, nagpa siya ang stuntman na magpatuloy sa pagtatanghal at naghahanda na tumalon sa isang football field. Ang masaklap pa, nagdagdag siya ng 6 na helicopter bilang mga hadlang sa daan, tiyak ang bilang na binanggit ng kanyang ama bago siya nasawi. Sa pagnanais na makasamang muli si Roxanne, isinuot ni Johnny ang kanyang helmet at sinimulan ang pagtalon ng mas maaga sa schedule, pinabilis ng mas mabilis hanggat kaya niya at ginamit ang nitro upang tumalon sa ibabaw ng mga helicopter. Pagkatapos ng maniobra, sinimulan ng acrobat ang burn rubber at dumiretso sa interstate para kausapin si Roxanne. Ngunit nang tumanggi siyang huminto upang makipag-usap sa kanya, pumunta si Blaze sa harap ng van at pinilit ang driver na magpreno. Pagbaba ng sasakyan, inimbitahan siya ni Johnny na maghapunan at nagpa-appointment ang babae para sa 8:00 sa restaurant sa kanyang hotel. Ngunit habang naghahanda na siyang umalis, napansin ng lalaki na namumula ang kanyang mga kamay sa hindi malamang dahilan. Nagulat si Blaze, naghuhugas ng kamay, na nagsimula itong umuusok, hanggang sa may tumawag sa kanya mula sa labas. Nang lumabas siya upang mag-imbestiga, nakita niya si Mephisto na nagsabi sa kanya na oras na para tuparin ang kanyang bahagi ng kasunduan, at sirain ang Blackheart, at na kung siya ay magtagumpay, siya ay magiging malaya sa kasunduan at maibabalik ang kanyang kaluluwa. Galit pa rin na tumanggi si Johnny na pagsilbihan siya at umakyat sa motorsiklo na nakuha niya mula sa kanyang ama, ngunit sinabi sa kanya ni Mephisto na wala siyang pagpipilian, ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pabilisin ang sasakyan sa napakabilis na bilis, na sinisilaban nito ang kalsada, pati na rin ang pagkatok sa kanyang plaka sa gitna ng aspalto. Hanggang sa tumilapon siya papalayo sa motorsiklo, at nagsimulang magliyab ang katawan ni Blaze hanggang sa matunaw ang kanyang balat, na ginawa siyang Ghost Rider, isang napakalakas na nasusunog na kalansay. Sa paghahanap para sa San Venganza Pack, pumunta si Blackheart at ang kanyang mga fallen angels kung saan dating isang lumang sementeryo at natuklasan na ang lugar ay inilipat sa ibang address. Sa pagnanais na hanapin ang mga libingan, hinanap ng mga demonyo ang janitor at sinimulan siyang tanungin hanggang sa ihayag ng lalaki na inilipat ng simbahan ang gusali sa ibang lugar, kaya kailangan nilang makipag-usap sa pari upang mahanap ang sementeryo.
Pagkatapos, winasak ni Blackheart ang katawan ng janitor at naghanda upang labanan ang Ghost Rider na kararating lang. Ang Rider ay may kakaibang personalidad kay Johnny, inutusan si Blackheart na bumalik sa impyerno, at ang isa sa mga fallen angel ay tumugon sa isang pag-atake, na naging sanhi ng pag-atake ng biker sa kanyang leeg, ngunit dahil hindi na niya kailangang huminga, bumangon siya ng normal at kinuha ang bakal na halwang metal upang magamit bilang sandata. Habang siya ay sumusulong patungo sa kanyang mga kaaway, siya ay nakulong ng demonyong tubig at sa wakas ay nasagasaan ng isang truck na minamaneho ng demonyong lupa, na ipinapalagay ng mga nahulog na anghel na natalo nila siya. Biglang lumabas si Johnny mula sa ilalim ng truck at sinuntok si Gretel ng napakalakas, kaya natunaw niya ang bahagi ng kanyang mukha, gamit ang nasusunog na kadena upang painitin ang katawan ng demonyong lupa at gawing limestone statue. Matapos iwan ng pira-piraso ang unang anghel, tinawag ng biker ang kanyang motorsiklo at hinawakan ito ng kanyang mga kamay, na nagmukhang mas baliw sa sasakyan. Habang naghihintay si Roxanne sa restaurant, gumagala si Johnny sa paligid ng bayan upang hanapin ang Blackheart, nang makatagpo siya ng isang magnanakaw na sinusubukan pagnakawan ang isang babae. Sa sandaling napagtanto niya kung ano ang nangyayari, ang biker ay tumango para umalis ang babae at hinatulan ang salarin na nagkasala, hinawakan siya sa leeg at inutusan siyang tingnan siya sa mata. Upang ipagtanggol ang kanyang sarili, sinubukan ng bandido na idikit ang kanyang kutsilyo sa likod ni Johnny at napagtanto na ang talim ay ganap na natunaw. Sa pagsusuri sa kaluluwa ng magnanakaw, napagtanto ng biker na ito ay nabahiran ng inosenteng dugo at ginagamit ang kanyang mga kapangyarihan upang muling buhayin ang lahat ng pagdurusa na kanyang idinulot, sinira ang espiritu ng magnanakaw at ginawa siyang bumagsak sa lupa na walang buhay. Sa madaling araw, nagmaneho si Johnny sa sementeryo hanggang dumating ang bukang liwayway at sikat ng araw, na pagbabagong anyo na ibinalik ang kanyang katawan at ang kanyang motorsiklo sa normal. Dahil sa pagod, gumapang si Blaze sa puntod ng kanyang ama at bumagsak sa harap ng lapida kung saan siya natagpuan ng gravedigger. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Johnny na nauuhaw at uminom ng maraming tubig na nasa tabi ng kanyang kama. Matapos mapawi ang kanyang uhaw, sinimulan niyang hanapin ang kanyang motorsiklo at nakipagkita muli sa gravedigger, na nagpahayag na ito ay totoo, na nagtapos sa pag-asa ni Blaze na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip. Habang ginagamot si Johnny, ipinaliwanag ng matanda ang tungkulin ng mga Ghost Rider at sinabing sa araw ay mamumuhay siya bilang isang normal na tao, ngunit sa gabi, ang Ghost Rider ay lilito upang harapin ang kasamaan. Sa maliit na flash ng memorya, si Johnny ay nagsasalita tungkol sa mga kasalanan na nakita niya sa kaluluwa ng magnanakaw, at ang gravedigger ay nagbubunyag na ito ay ang penance stare, ang kapangyarihang may kakayahang sumunog sa maruming kaluluwa. Nagtatakang nagtanong si Blaze tungkol sa pagkakaroon ng iba pang mga kabalyero, at sumagot ang gravedigger na ang huling isa ay lumitaw 150 taon na ang nakalilipas sa San Venganza, na nagsasabi sa buong kwento tungkol sa Pack of 1,000 Souls. Bumalik sa bayan, nakita ni Blaze ang lahat ng pagkawasak na dulot niya noong gabi at nakitang kausap ni Roxanne ang babaeng iniligtas niya ng nakaraang gabi. Pagkatapos ng panayam, pumunta si Johnny sa reporter upang humingi ng tawad, at ang babae ay tumanggi na makinig sa kanya. Sinabi na ang kanyang buhay ay bumuti lamang mula noong sila ay naghiwalay, at siya ay nagbabalak na panatilihin ito sa ganoong paraan. Kahit na masama ang loob niya, ayaw sumagot ni Johnny at umuwi siya kung saan siya nagsimulang magsanay para kontrolin ang kanyang kapangyarihan, hanggang sa dinalaw siya ni Roxanne na nagpakita na gustong humingi ng tawad. Dahil malapit ng magdilim, natatakot si Johnny na mag-transform sa kanyang harapan, at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang paalisin siya, ngunit nang tumanggi ang babae, nagpa siya siyang maging tapat at sinabi sa kanya na ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa sa Diablo, pati na rin ang pakikipag-usap tungkol sa kanyang pagbabago sa Ghost Rider. Ngunit hindi naniniwala si Roxanne sa kwento, umalis ito at iniisip na gumagawa lang siya ng mga dahilan para sa pag-abandona sa kanya noong sila ay mga bata pa. Sa sandaling umalis si Roxanne, ang kapitan ng pulisya ay dumating na may ilang sasakyan at isinama siya para sa pagtatanong. Sinabi na nakita nila ang kanyang plaka sa pinangyarihan ng krimen, na inakusahan siya sa pagpatay sa magnanakaw, sa janitor at sa mga bikers sa bar. Nagpa siya ang sarhento na kunin ang interogasyon at sinubukang magsindi ng sigarilyo bago magtanong, ngunit ang mga apoy ay palaging iginuguhit sa direksyon ni Blaze. Bagamat kakaiba ito, hindi ito pinansin ng sarhento at nagsimulang magtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya noong nakaraang gabi, ngunit habang iginiit ni Johnny na siya ay inosente, nagpa siya ang pulisya na hayaan siyang gumugol ng ilang oras sa istasyon ng pulisya. Nang makita siya ng mga siga sa bilangguan, lumapit ang iba pang mga kriminal at sinimulang bugbugin si Johnny hanggang sa mag-transform siya bilang Ghost Rider, na pinatay ang lahat sa pamamagitan ng pagsabog ng apoy.
Habang bumagsak ang mga kriminal, kinuha ni Blaze ang jacket ng isa sa kanila at tinunaw ang mga bar para makatakas, ngunit nang malapit na siyang sumakay sa kanyang motorsiklo, lumitaw ang isa sa mga pulis upang subukang pigilan siya ng isang hampas ng baton. Dahil wala siyang dahilan para harapin ang mga opisyal, kumaway na lang ang biker sa mga pulis at lumayo. Sa labas ng lungsod, pumunta si Blackheart sa simbahan upang tanungin ang pari tungkol sa San Venganza Pact, na tinapos ang pari sa sandaling tumanggi siyang sumagot. Nararamdaman ang presensya ni Blackheart, ang Spirit of Vengeance ay nagmaneho patungo sa kaaway habang hinahabol siya ng buong puwersa ng pulisya, na natrap siya sa isang tulay. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, tumalon si Johnny sa ilog at nagsimulang paandarin ang motorsiklo sa tubig hanggang sa makarating siya sa dulo ng kalye kung saan inatake siya ni Abogor, ang Wind Demon. Bago nila ipagpatuloy ang labanan, isang sasakyan ng pulis ang nakahabol sa kanila at ang biker ay nagsimulang umakyat sa dingding ng gusali hanggang sa marating niya ang balkonahe. Habang patuloy siyang hinahabol ng mga pulis, nagsimulang magalit ang biker at ginamit ang kanyang kadena upang itapon ang helicopter, na tinakot ang mga piloto upang makalaban niya si Abogor nang walang nakikialam. Habang nanonood si Roxanne at ang iba pa mula sa lupa, hinarap ni Johnny ang Wind Demon at sinubukan gamitin ang penance stare, ngunit dahil hindi ito mahahawakan, nagawa ni Abogor na makatakas sa kanyang mga kamay ng napakadali. Sinilaban ni Blaze ang kanyang kadena at sinimulang iwas-iwas ito sa paligid ng kanyang kaaway, na lumikha ng isang ipo-ipo ng apoy na sumunog sa lahat ng oxygen. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang tapusin si Abogor mula sa pag-iral at nagsimulang bumaba mula sa gusali, na sinalubong ng 12-12 ng mga pulis na patungo sa kanyang direksyon. Nang makita niya ang biker, nakilala ni Roxanne si Johnny ngunit nang subukan niyang lapitan ito para kausapin, inakala ng mga pulis na sasalaki siya at nagsimulang bumaril, na tinamaan ng daan-daang putok ang Ghost Rider ni Mephisto. Nang walang dahilan upang labanan ang mga mambabatas, ang biker ay nagtayo ng isang malaking hadlang ng apoy upang mapanatili ang mga ito sa bay at magmaneho, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Blackheart ay nanunood ng lahat at natanto ang kanyang koneksyon kay Roxanne, na ginawang ang babae ang kanyang pangunahing target. Pagsapit ng madaling araw, pumunta si Johnny sa gravedigger na nagpasya na sabihin sa kanya ang kaunti patungkol sa naunang rider, na nagpapakita na siya ay isang tanod gubat na tinatawag na Carter Slade. Dahil sa kasakiman, naaresto siya at nakulong ng ilang buwan, na umabot sa antas ng desperasyon na hindi na siya nagdalawang isip bago tanggapin ang kasunduan kay Mephisto. Matapos maging Ghost Rider, pumunta si Slade sa San Venganza at tinipon ang lahat ng mga kaluluwa, ngunit napagtanto niya kung gaano ito kadelikado sa mga kamay ng maling tao, at nagpa siya na tumakas kasama ang kontrata, na inilibing kasama nito pagkatapos niyang mamatay. Alam na hindi titigil si Blackheart hanggat hindi niya nakukuha ang scroll, sinabi ng gravedigger na nasa panganib ang lahat ng tao sa paligid niya at nag-aalala si Johnny kay Roxanne, nagpas siyang bumalik sa bayan upang makita kung okay lang siya. Sa sandaling umalis si Blaze, ang gravedigger ay nakarinig ng mga kakaibang tunog sa labas at nakita si Blackheart, na nagsimulang atakihin ang matanda upang siya ay magsalita, ngunit kahit na makatanggap ng ilang suntok at sipa, ang gravedigger ay tumawa sa mukha ng demonyo habang sinasabi niya na siya ay hindi magtatagumpay tulad ng kanyang ama. Habang si Johnny ay nagmamadali para hanapin si Roxanne, pumunta ang babae sa apartment para tingnan kung naroon siya at nakita niyang naghihintay si Blackheart sa kanya. Walang kamalay-malay na ang kanyang kasintahan ay nakakulong, si Johnny ay pumunta sa kanyang apartment at natagpuan si Roxanne na malubhang nasugatan. Sa sandaling makilala niya ang anak ni Mephisto, si Johnny ay nagbagong anyo at sinubukan gamitin ang kanyang titig sa penitensya, ngunit dahil wala siyang kaluluwa, si Blackheart ay hindi naapektuhan ng kapangyarihan ng Spirit of Vengeance at nagawa siyang pabagsakin ng madali, na ibalik siya sa kanyang anyo ng tao. Matagumpay na sinabi ng pinuno ng mga Fallen Angel, na maglilingkod na sa kanya si Blaze at inutusan siyang kunin ang kontrata mula sa gravedigger, at dalhin ito sa San Venanza. Hinuli si Roxanne upang matiyak na tutupad si Blaze sa kanyang mga utos. Dahil sa walang pagpipilian, pumunta si Blaze sa sementeryo at tinanong ang gravedigger kung nasaan ang kontrata, na natuklasan na ang pergamino ay nakatago sa hawakan ng kanyang pala sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos ibigay ang kontrata, sinabi ng gravedigger na dapat silang umalis sa lalong madaling panahon at mag-transform sa isang Ghost Rider, na inihayag ang kanyang sarili bilang si Carter Slade. Magkasamang nagtungo ang dalawang entity sa San Venanza, at nagpaalam ang gravedigger na nagsasabing ito na ang kanyang huling pagbabago. Binigay sa biker ang isang shotgun at umalis patungo sa abot tanaw sakay ng kanyang kabayo. Sa abandonadong nayon, napansin ni Blackheart si Blaze na papalapit at inutusan si Wallow na subukan at pigilan siya, na ipinadala ang demonyong tubig upang sorpresahan ang Ghost Rider ni Mephisto at dalhin siya sa ilalim ng tubig.
Kahit nasa teritoryo ng kalaban, nagawa ni Johnny na baguhin ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang titig sa nahulog na anghel, na sinunog ang kanyang kaluluwa mula sa loob palabas. Nang walang ibang makakapigil sa kanya, pumunta si Blaze sa gitna ng San Venancio kung saan naghihintay si Blackheart sa kanya. Dahil alam niyang tatapusin si Roxanne kung magbabago siya, hiniling ni Johnny sa anak ni Mephisto na palayain ang babae at ipapakita sa kanya ang kontrata. Sinisigurong ligtas siya, dahan-dahan itong lumapit at iniabot ang scroll kay Blackheart, na naging rider sa sandaling hinawakan ng kontrabida ang scroll. Pagkatapos ay nagsimulang maglaban ang dalawang entity, at nagawa ni Blackheart na pabagsakin si Blaze sa lupa, na nagsimulang maghagis ng mga bolang apoy sa kanyang likod. Nang malapit nang masira ang liwanag ng araw, hinawakan ng biker ang kanyang kadena, sinubukan hatakan sa braso ang prinsipe ng Underworld, ngunit natalo sa lakas at itinapon ito sa balon ng magbukang liwayway, na nagtatapos sa kanyang pagbabago. Binasa ng anak ni Mephisto ang kontrata at pinalaya ang higit sa 1,000 tiwaling kaluluwa na nagsimulang makuha sa kanya, na ginawa siyang Legion. Nag-aalalang tumakbo si Roxanne kay Johnny at sinabing tumakas na ngayon na nasa Blackheart na ang gusto niya, ngunit alam niyang hinding-hindi niya papayagan silang makatakas. Sinabi ni Blaze na dapat niyang panatilihin ang kanyang pagtatapos sa kasunduan, at kunin ang shotgun para barilin ang demonyo. Kahit na may ilang mga putok, ang isang sandata ng tao ay hindi makakasakit ng isang demonyo at ang Blackheart ay namamahala upang patayin ang kabalyero ng napakadali. Nang si Johnny ay malapit nang masira ang kanyang kaluluwa, kinuha ni Roxanne ang shotgun mula sa lupa at nagsimulang magpaputok sa Legion hanggang sa maubos ang bala, na ginawa siyang bagong target ng kontrabida. Upang iligtas siya, hiniling ni Blaze kay Roxanne na ihagis ang baril, at nagawang gawing demonic na bersyon ng shotgun ang bagay na tumama kay Blackheart, na naging sanhi ng pagkawatak-watak ng kanyang katawan sa apoy. Gayunpaman, nagawa ni Legion na pagsamasamahin ang mga espiritu at muling itayo ang kanyang katawan, kaya napagtanto ni Johnny na sa wakas ay mayroon na siyang kaluluwa at madaling kapitan sa kapangyarihan ng biker. Sa pamamagitan nito, nag-transform siya sa Spirit of Vengeance at ginamit ang kanyang pinakamalakas na suntok, na pinaramdam ni Blackheart ang titig ng penitensya para sa bawat isa sa libo-libong kaluluwa. Sa ganitong paraan, nagtagumpay si Johnny na talunin ang Legion at sa wakas ay maaaring tapusin ang kasunduan, ngunit nang dumating si Mephisto upang tapusin ang deal, si Johnny ay tumanggi na ibalik ang kapangyarihan at sinabi na gagamitin niya ang sumpa ng Ghost Rider laban sa kanyang sariling lumikha, labanan ang lahat ng kasamaan sa mundo gamit ang espiritu ng paghihiganti. At dyan nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.